Ngayon, bakit walang comparison? Di ba? For you to find out which is which, you should have comparison. Ngayon, Tama po yan. pinatanggalan ng common sense ang kapatiran. Di ba? Mga kapatid, maawa po kayo sa inyong mga sarili. Maawa po kayo sa inyong pamilya. Biruin mo, okay lang sa'yo masira ang pamilya mo, padre de pamilya ka. Okay ang pamilya mo. Okay lang lumaki yung mga anak mo na broken family kayo. Basta ikaw mananatili kang panatiko kay Daniel Rason. Mga kapatid, tandaan po ninyo, nakilala ninyo ang inyong mga asawa, inyong mga etc. Yung mga anak ninyo, kayo nagpalaki niyan, yung mga magulang, mga anak, yung mga magulang ninyo, sila nagpalaki sa inyo. Hindi kayo papahamak niyan. Nag-exit sila, itatakwil nyo na, ibablock nyo na. It's unbecoming. Hindi Brad Badong, itong si Brad Gerald, isa sa mga GS siya, kasamang GS, yung sakripisyo niya, pinili niya yung iglesia over his family. Ngayon kasi iniwan ako ng asawa ko at mga anak ko dahil sa iglesia. Nagpapaksyon bro. Really? So, ang mga papayo ko lang sa mga kapatid na nanonood o yung parang naniniktik sa atin sa mga etc. Na mag-focus kayo sa family nyo, give time more sa family nyo, sa asawa nyo, sa anak nyo. Huwag kayong gagaya sa akin. Kasi sa akin nangyari, dumating sa point na pinapili ako ng asawa ko. Ang pinili ko ay iglesia. Kasi sabi ko, unahin nyo ganito. Hanggang sa to the point na subuko na yung asawa ko sa akin. Hanggang sa nagka-problema na kami, patong-patong lang. Hanggang sa akala ko, tutulungan ako ng iglesia, ganito. Wala naman ako na-receive na tulong sa kanila. Yes. Umpahin ako, wala. Nung namatay yung kapatid ko, wala din sila. Sa grupo, sa GS namin puro tulungan. Pero nung namatay yung kapatid ko, since yung kapatid ko hindi siya kapatid sa iglesia, wala ako na-receive na tulong sa kanila. Pero dito kala Budget, bilang mga kaibigan, sa group nila sa zone, nagbigay sa akin. Pero sa group ng mga GS o mga officer, wala ako na-receive. Wala din ako. Si Robert Nabuba, nagbigay ba ng tulong? Wala. Wala kang kamusta eh. Brad Badong, tanong mo bro, nag-sponsor ka ba ng iPhone? Natanong pa ako nun, mag-sponsor na ng iPhone. Ano kayo ba yun? Nag-sponsor ng iPhone 16 ba yan? 16 Pro Max. 16 Pro Max, 1 terabyte. Para daw kay Para sa Kuya. family. Sa pinakamamahal na pamilya. Tapos, sasabihin ni Daniel Rason, wala daw siya cellphone. Walang cellphone yung mga anak niya. Sa palagay mo ba, Bradjet, si Brad Gerald lang ang sinabihan na mag-sponsor ng iPhone Pro Max na 1 terabyte? Fully paid. Fully paid. Ayoko umiyak kagaya ni Budget. Opo mga kapatid. Totoo po yung sinasabi ni Brad Badong na una talaga hindi ko siya kilala. Nakilala ko lang siya. Narinig ko lang siya dahil sa local officer na nagsabi may bago nag-exit si Badong, ganyan. Sino yun? Sabi ko, sino yun? Parang doon po nabuksan nung yung curiosity. Yun po yun ano sinasabi ni Badong. Tapos, ano ba si Badong? Paraking paninira, ganyan. Inis na inis pa nga ako dito. Hindi ko nga ito kilala. Tapos nung nagkaroon po ako ng time na parang i-check ko, i-validate ko, yung sinasabi niya sa current event na nangyayari sa loob. Sabi ko, parang reality talaga. May sense yung sinasabi niya. Na kapag nagtanong ka, red tag ka. Pag nagbasa ka ng Reddit, red tag ka. Pag nakita ka ng YouTube, red tag ka, mga kapatid. Hindi uso sa NPA yun. Yung NPA nasa atin, nandyan, nagre-red tag ka na. Yan common sense lang, mga kapatid. Hindi po kami naninira, Ganun po. Kaya nga po, lagi ko pong sinasabi sa inyo, sa mga follower, huwag po kayo makikinig kay Badong. Maawa po kayo sa inyong kaluluwa. Huwag po kayo makikinig kay Badong. Stay where you are. Basta ang dadalhin nyo lang po is common sense. Yan, mga kapatid. Word for the day. Common sense. Common sense. Yun po, mga kapatid. Kasi malalaman nyo rin yan. Hindi naman, yung lihim, laging mabubunyag naman yan. Yes. Yun lang.
lihim na hindi mabubunyag, mahahayag? Sabi Mahayag at mahayag po yan. Sabi niya, may nakausap nga po akong kaibigan na DS. Nandiyan pa eh. Siya naman nagsabi, may espiritu naman daw na maghahayag. Sabi ng kaibigan kong DS. Eh sabi naman sa kanya, nahayag na mga kapatid, nahayag na. Hindi. Ay, nandyan ang espiritu, naghahayag na. It's your discretion kung bubuksan mo na yung kaisipan mo, lalawakan mo na yung pangunawa mo, or gagamitin mo na yung common sense mo. Huwag ka makikinig kay Badong, yun ang masasabi ko. Huwag ka makikinig kay Badong. Bakit ka naman nag-exit? Bakit ako nag-exit? Ano? Next common sense. Ba't ako kasi nabuksan ng common sense ko? Yun. Dati kasi sabi ko, bubunutan ng ngipin, hindi dentista. Anong gusto mo, kaliwat kanan? Ha? Dentista, bubunutan ng ngipin. Padulasin sa misi. Hindi ka dentista, pero magbubunot ka ng ngipin, kaliwa o kanan. Ko. Sounds strange, di ba? Tapos papadaus-dusin ka sa kutsilong matalim na may sili. Sounds strange. Pero Bradjet, ang tinuturo for, biro mo, 5 taon na o mag-aanim na taon na ang tinuturo pag-ibig. Pero ang sinasabi ganun. Diba? Ang dadalhin nilang lagi, common sense. Walang ibang dadali. Opo, yun po mga kapatid. Dadali lang common sense. Common sense lang po mga kapatid. Kung sinasabi nila sila may common sense, mag-isip sila. Eh di wow. Ayun, isa pa yun ng Area 51 na yun eh. AI daw. Una nun, ang sabi ni DSR, AI lang yan. Tapos yung nagsasabi nun, walang credibility. Mas kapani-paniwala naman siya sa nagsasabi nun, itsura mo. Tapos sabi niya, basta maraming patadsada eh. Until such time na mismong mga local officer nagpunta ron, may mga pictures. Tapos pa rin daw. may mga video, tapos doon pa ginanap yung Sabbath anniversary, di ba? Video. So, ginamit natin common sense. So, yun, common sense yun, mga kapatid, hindi AI yun. Kumbaga sa multiple choice ng tanong, ang tanong, nandito po tayo sa SKAP, mga kapatid, ang tanong, Ang sagot. totoo ba ang Area 52? Option A, AI lang yan. Area 52, totoo ba ang Area 52? Ang choices, A, AI lang yan. B, Please. event place. Letter C, sasabihin, huwag niyong paniwalaan yan. Mas kapani-paniwala ako, itsura mo. Letter D, mga kapatid, may nandun yung haba. Ay, nako, kaya napakahaba po, mga kapatid. Basta, common sense lang. Yun lang. It's summarized to common sense. Yun lang yun. Wala na bang ibang usapan pagka ginamit yung common sense eh. Biruin mo, paano mo maipagkakatiwala yung kaligtasan mo, yung kaluluwa doon sa taong nag-isip? The question is answerable by yes or no, and yet the answer is an explanation, magtataka ka. Kasi Badong, tsaka kung ako for example ako yung pinaparatangan mo. Halimbawa, sinisiraan mo ako. Mas masarap maging vindicated na patunayan ko mismo sa harap mo at sa harap ng mga kapatid na mali yung sinasabi mo. Dapat ganun, kung may bayag ka. Ay, di ba? I mean kung meron kang tumitindig ka sa katotohanan, di ba? Kasi nagpa-convert na yata eh. Ganon, di ba? Halimbawa, sinisiraan mo ko sa isang bagay na hindi totoo. Mas madali kong patutunayan. Lalatag yung ebidensya, lalatag ko yung totoo, lalatag ko yung mga testigo. Hindi yung puro paninigala. Hindi yung segue. Paninira lang yan. Di ba? Hindi yung paninira lang yan. Huwag yung pakinggan yun. Ano yun? Dati tayong lumalaban ng ganun eh. Lahat tayong lumalaban ng nakipagbardagulan pa nga si Brad Ellis sa mga exposition eh. At saka before, pinapakita ni Brad Eli yung unedited na video at saka yung edited na video. Totoo yun. Presidente! Opo, totoo po yun. Nandun ako noon sa Coliseum. Ngayon, bakit walang comparison? Di ba? For you to find out which is which, you should have comparison. Ngayon, Tama po yan. gala ng common sense ang kapatiran. Di ba? Mga kapatid,
Maawa po kayo sa inyong mga sarili. Maawa po kayo sa inyong pamilya. Biruin mo, okay lang sa'yo masira ang pamilya mo, padre de pamilya ka. Okay ang pamilya mo. Okay lang lumaki yung mga anak mo na broken family kayo. Basta ikaw mananatili kang panatiko kay Daniel Rason. Mga kapatid, tandaan po ninyo, nakilala ninyo ang inyong mga asawa, inyong mga etc. Yung mga anak ninyo, kayo nagpalaki niyan, yung mga magulang, mga anak, yung mga magulang ninyo, sila nagpalaki sa inyo. Hindi kayo papahamak niyan. Nag-exit sila, itatakwil nyo na, ibablock nyo na. It's unbecoming. Hindi Brad Badong, itong si Brad Gerald, isa sa mga GS niya, kasamang GS, yung sakripisyo niya, pinili niya yung iglesia over his family. Ngayon kasi iniwan ako ng asawa ko at mga anak ko dahil sa iglesia ng nagpapaksan. Really? So, ang mga papaya ko lang sa mga kapatid na nanonood o yung parang naniniktik sa atin sa mga etc. na mag-focus kayo sa family nyo, give time more sa family nyo, sa asawa nyo, sa anak nyo. Huwag kayong gagaya sa akin. Kasi sa akin nangyari, dumating sa point na pinapili ako ng asawa ko. Ang pinili ko ay iglesia. Kasi sabi ko, unahin yung ganito. Hanggang sa to the point na subuko na yung asawa ko sa akin. Hanggang sa nagka-problema na kami, patong-patong na. Hanggang sa akala ko, tutulungan ako ng iglesia, ganito. Wala naman ako na-receive na tulong sa kanila. Yes. Umpahin ako, wala. Nung namatay yung kapatid ko, wala din sila. Sa grupo, sa GS namin, puro tulungan. Pero nung namatay yung kapatid ko, since yung kapatid ko, hindi siya kapatid sa iglesia, wala akong na-receive na tulong sa kanila. Pero dito kala Budget, bilang mga kaibigan, sa group nila sa zone, nagbigay sa akin. Pero sa group ng mga GS o mga officer, wala akong na-receive. Wala din ako. Si Robert Naboa, nagbigay ba ng tulong? Wala. Wala kang kamusta eh. Brad Badong, tanong mo bro, nag-sponsor ka ba ng iPhone? Natanong pa ako nun, mag-sponsor na ng iPhone. Ano kayo ba yun? Nag-sponsor ng iPhone 16 ba yan? 16 Pro Max. 16 Pro Max, 1 terabyte. Para daw kay Para sa Para na Kuya. family. Sa pinakamamahal na pamilya. Tapos, sasabihin ni Daniel Rason, wala daw siya cellphone. Walang cellphone yung mga anak niya. Sa palagay mo ba, Brad Jet, si Brad Gerald lang ang sinabihan na mag-sponsor ng iPhone Pro Max na 1 terabyte? Fully paid. Fully paid. Dek, ano daw po yun? Naging kaugalian na daw po ng Sitio Singapore yun, na bawat labas ng bagong gadget, nag-sponsor sila para dun sa pinakamamahal na pamilya. Yun Yun yung realidad dun. Yun yung mali na, mga kapatid. Ang Panginoon Kristo sa kanyang kababaan, pwede naman siyang maipanganak sa middle class family. O pwede naman siyang ipanganak sa sabsaban. Ano bang meron sa sabsaban? Alam mo, mga kapatid, sa sabsaban, pinapakita ang pinakamababang antas ng pamumuhay na meron ang sangkatauhan. Even now, even in this dispensation. Pero bakit po ipinanganak sa sabsaban ng walang hygiene? Po pwede siyang mamatay doon, matetano. Bakit? Alam niyo po ang gusto niyang ituro sa atin, mga kapatid? Kagaya niya, nung nagtuturo siya, wag kayong magtitipon ng kayamanan. Paano ngayon ninyo sasabihin? Hanggang ngayon, mga hubad kami, wala kaming tiyak na tahanan, gutom kami. Paano kayo magugutom? Ang dami ninyong mansyon. Wala kayong tiyak na tahanan. Paano kayo magkakaroon ng tiyak na tahanan? Sa dami ng mansyon ninyo, hindi nyo na natitirahan lahat. Paninira lang yan! Paninira lang yun, mga kapatid! Huwag kayo makikinig kay Badong! Huwag kayo makikinig kay Badong! Yung mga bill ng kuryente, bill ng tubig, bill ng telepono, hindi totoo yun, kayo makikinig kay Badong. Basta dali nilang common sense nyo. Yung mga properties nila, biruin mo, yung mansion, ang address is Badjao 6,
La Vista, Katipunan City. Ang owner is Engineer Jerry Caroro. Ano bang project ni Engineer Jerry Caroro? Pagka nagkaroon ng investigahan, paano ka nagkaroon ng how did you acquire this huge amount of property with this amount? Ano bang mga projects mo, Engineer Jerry Caroro? Yung unang townhouse niya sa 40D, Scout Delgado, Barangay Laging Handa, Quezon City. Diyan sa may Roses. Sa may Tomas Morato. Ang nakapangalan doon, si Guzman. Meron akong mga doon, meron akong bid. Kasi ako yung nag-check nung bahay na yun eh. Basta okay, makikinig ba daw paninira lang yan? Gamitin nyo ng common sense. Oy, pero in fairness, Brad Badong, salamat sa Diyos kasi to be honest, naging kasangkapan ka para buksan yung common sense. Magkaroon ako ng check and balance, kumbaga. Ayun po mga kapatid. Basta, matibay po kayo sa aral. Wag po kayo makikinig kay Badong. Mag-stay po kayo kung saan po kayo ngayon. Basta dali niyo lang po yung inyong common sense. At maraming salamat, Brad Jet, Brad Dicoy, Brad Gerald. Malaking bagay ito, malaking tulong ito sa Exeter's community, yung paninindigan ng mga Exeter. Biruin mo, 3 officer to, ha? 3 officers, 3 pa lang. Marami ko. Ito pa lang. Marami pang... May dalawa pa. Ano to? Gusto nila magkaroon ng reunion eh. Yung mga Exeter dito. Gusto ko nga banggitin yung mga artistahin na Exeter dyan eh. Yung Mistitong na IT. Oh, kilalang kilala May yun. book ba yun? May book? May book? May book ba? Kalbo, kibo. Arabuhok. Mga kapatid, marami. Pero nagulat nga lang din po ako na pare-pareho pala kami ng observation. Kumbaga parang sabi ko, feel ko parang ako bang mali, iba ba diwa ko, nagkakasala ba ako, nagiging pantas ba ako sa sarili. Alam niyo po yung mga kapatid, pare-pareho yung ganong pag-assessment sa sarili. Kasi doon tayo naturuan eh, ina-assess natin sarili natin kung, nagmamalabis na ba tayo, ganyan. Pero hindi, pare-pareho kami ng observation. Actually, Brad Jet, when I was still there, nung nakatira pa ako sa KD Rock, during the era na ni DSR, ina-assess ko rin yung sarili ko. Sabi ko, bakit ganun? Parang wala akong natututunan. Is there something wrong with me? Ina-assess ko yung sarili ko eh. Kasi, pagka nagkukwentuhan kami ng mga kasama ko, ang ganda ng paksa, etc. Sabi ko, hindi ko ba natutunan yung meron pa lang mali na. And na validate na hindi there is nothing wrong with us. May mali na talaga sa pamunuan. Tsaka in fairness, Badong sa dami-dami ng recap, walang retention. Yes. Imaginein mo po mga kapatid kung obserbahan nyo sa mga kasalukuyan pang dumadalo. Bago manalangin, inirecap pa ni Brad Rodel o ni Brad Josel. Then the next pagkakatipon, i-recap na naman ni Brad Josel through AVP. May mga artist pa yan, may mga AVP. Isa rin po ako sa naging sa mga AVP. Tapos, after nun, bago magsimula ng paksa ni DSR, i-recap na naman, tatanungin niya, Brad Rodel, anong natutunan mo sa nakaraan? So, another recap na naman po yung mga kapatid. Kay Brad Joseph pala, 40 minutes na. Kay Brad Rodel, 30 minutes. Tapos, sasabihin pa nila, ngayon ko lang narinig yun. Parang kabastusan yun. Kasi, sa mga matatagal na kapatid, sa tagal na tinuturo ni Brad Eli, tapos, i-claim mo na ngayon mo lang narinig yun. Kami nga, narinig namin kay Brad Eli yun eh. Na ikaw mismo, KNP ka, assistant KNP ka, ikaw mag-claim na sabihin mo, ngayon mo lang narinig yun. Kami nga na miyembro lang. Narinig namin kay Barderi, tapos sasabihin mo sa mga harap ng kapatid, ngayon mo lang narinig yan. Ano yun? Tapos kami pa pagbabawalan yung mag-cellphone o umawak na cellphone, bawal matulog, kakalibitin. Kayo nga, harap-harapan sa harap ng TV, kasama nyo si Brad Eli, attentive kayo, we expect
na attentive kayo, nakikinig kay Brad Eri, tapos sasabihin nyo, ngayon nyo lang narinig yun, Eh, si, nasa common sense. Rajet, si Brad Don Kapulong nga pagka nagte-text si DSR, nanonood ng TikTok. Oh, nanonood sila ng TikTok. Oh. Tapos, alam mo yun, tapos, all around, sa recap, ang daming recap na. May retention, mga kapatid. Sa tagal ng tinuturo ng pag-ibig for 5 years, pag-ibig talaga yung nai-implement? O kailangan ba i-block, kamuhian ng kaaway, i-block ba yung kaaway? Yung ba turo ni Kristo? Eh sabi nga, pakainin mo yung kaaway mo eh. Di ba? Para magkaroon ng putong sa kanyang ulo, parang gano'n. Eh yung mind nitusan ni Brad Eddie. Opo, Brad Jet, Gano'n. hanggang dyan po ang ating paksa.